what's up sa inyo mga idol? Dito ulit tayo sa panibagong episode ng Ride with Mac. At dahil nung nakaraang araw, isang di magandang balita para sa ating mga motorista at mga rider. Ngayon good news naman. Tapos na tayo sa bad news. Ang good news, yung kinatatakot natin na dalawang plaka na malaki na harap at likod na unang kumalat sa social media, na kung saan malaki nga yung plaka natin, dalawa na harap likod. Yun nga, kalimitan walang paglalagyan ng plaka. So yun yung kalimitan pinoproblema. At eto na, dumating yung good news. Syempre nagpaliwanag na legit to mga sir. Galing sa mga author nung bill na yon, si Senator Gordon. At eto, pakinggan nyo. Gusto ko lang magitin, alam mo, natutuwa ako at marami nagpe-Facebook. Balita ko, marami na nagko-comment doon sa aking bill sa kwan. Alam ba ninyo kaya ako ginawa yung bill na yan? Na yung motorcycle bill na dapat lalaki ang plate number. Pwede ba niyo pakita yung plate number sa likod? Ayan, ha? Ayan, ha? Lalaki yan. Hindi naman ganun kalaki, no? Exaggeration. Exaggeration, eh. Ito mga gwapo nagpapatakbo ng motorsiklo, ginagatungan, tumawag pa sa akin si Senator JVS ito, gusto rin nakausap ko na. Ang hirap makipag-usap kung hindi nagbabasa. Basahin nyo yung batas. At kung sarado na isip. Sarado na isip. Wala ako sinasabi dyan na malaking plaka ilalagay, yung ilaw. Sira ba ulo ko? Ninyo? Hindi ako sira ulo. Yung mga naninira dyan, no? Lalagyan ho yan. Pwede, ito ang batas, pwedeng vinyl, pwedeng sticker, decal, pwede yan. Hindi naman tatakpan yung harap, Liit-liit ka nung harap, pinag-usapan na namin yan. Hindi naman tanga si Senator Gordon na gagawa ng bill. Hindi, ako yung nagmamotorsiklo rin, ako yung nag-i-scooter, kaya lang hindi ako magaling mong motorsiklo, mas magaling ako mga bayo. At bawal ang plate number doon sa kabayo, kaya wala rin. No? Saka, hindi ko pumapatay ang taong nakakabayo. Ang pumapatay, ang dami-dami, taon-taon, on the average, we have 3 a day na binabaril na nakamotorsiklo. 3 to 4 killings a day. Hindi lahat ng motorsiklo ay pumapatay. Pero kung kayo mapagkamalan, paano? Kaya nga, maraming mga plate number, nililiitan o tinatanggal ang plate number. Sabi pa ng isa, sino mapapatay na kung naka-plate number? Marami. Dahil maliit lang, subukan nyo. Pag umikot kayo dyan sa mga paligid niyo, ako tinitingnan ko kung tama yung ginagawa ko. Ano pagkagabi, hindi nyo na makikita yung plate number. At pagka, yan, malaki, may color code. Ginawa ko sa Olonga po yan. Yan, di ba yung color code natin? May color code. Pag dilaw, alam mo, sa main road. Dito sa motorsiklo, alam mo kung anong kulay, malalaman mo kung saan lugar yan, kung anong region o anong syudad sa Maynila. At ang sinasabi po niyan ay yung mga walang plaka, yun ang mapipinalize. At kung hindi ka nagplaka, di ba makakabuti sa inyo yan? Ang dami-daming ninanakaw na motorcycle. At kung ninanakaw yan, tinatagal ang plaka para hindi mahuli. Ngayon, ang kuwan dyan, pag nawala yung plaka nyo, tungkulin nyo, pag ninakaw, i-report kagad within 24 hours. Sa Operation Center, magkakaroon ng Operation Center, ang PNP at saka LTO, para sa ganon, masasabi, nawawala itong motorsiklong ito. O pag nakabaril yan, ito ang plate number na ganito. Huwag kayong mag-alala doon sa harap. Anak ng baka naman, hindi totoo na malaking plate number. Ang plate number, decal sa harap, o pwedeng vinyl o sa tapalodo, pero hindi natin gagawin traffic hazard yan. Excuse me, mga kaibigan ko, ang dami-dami mga motorcycle, lalo na yung mga big bikes na tatakot. Tingnan nyo sa buong mundo, may mga, sa Indonesia talagang pangit. Ang laki-laki ng karnang, parang palikpik ng aeroplano yung nasa harap ng Malibera. Pero dito hindi ho, may decal. Huwag kayong magtatampo kaagad, kayo naman napakatampulero nyo. Pagandaan na lang ng lalaki, palagi ko, talo ko kayo. At sabi ko sa inyo, pag wala kayong plaka, mapa-flag down kayo talaga. We are a government of laws. Hindi pwedeng yung gusto nyo masusunod. Ano ba masama? Tanungin nyo lahat ng tao. Ngayon
nagawa ka ng wallet, nagawa ka ng cellphone, wala kang magawa. Ang hirap pa kang tumawag ng pulis di ba? Ngayon, pag tumawag ka, may cellphone ka, ninakaw ka, nakawang ka, nakita mo yung yung plate number, report mo kagad sa LTO. May karapatan ngayon ang tao dyan. At saka sa PNP. At saka ngayon, may laban ka. Pag may babaril sa iyo, makikita mo na yung plate number. Abay, gusto nyo, pakita ko pa yung binabaril doon sa Isabela, araw na araw, kasama pa yung mag-asawa. At saka anak, binagbabaril sila. Oh. So, ayun, no? Malamang, napakinggan nyo na, aling mismo kay Senator Gordon na isa sa mga author ng doble plaka law, doble plaka bill, isa sa mga nagsulong na maaprubahan yan. Malinaw na sinasabi niya na hindi ho plaka talaga dahil hindi ho plaka talaga ilalagay sa unahan nung ating mga motor, kundi maaaring vinyl sticker o decals ilalagay sa harap ng motor. Hindi ho daw yung malaking plaka na sinasabi. Pero itama nyo ako, nagkamali ako kasi binasa ko din yung article na yun nung batas, pero parang wala akong nabasa na vinyl o decals yung ilalagay sa harap. So di ko lang alam, di ko lang sure, baka na-skip ko. Tama nyo lang ako kung nagkamali ako. So magandang balita sa atin dahil vinyl sticker o decals lang yung pwedeng ilagay sa harap. So wala daw po yung yung malaking plaka na binabanggit natin itong mga nakaraang araw at pinagtatalunan natin itong mga nakaraang araw. So good news yan para sa ating mga motorista, lalo sa mga rider. Ayan, nalinawan na tayo. Galing mismo yan kay Senator Gordon, yung author ng doble plaka law. Sa kanya na mismo nang galing yan, mga sir. Kaya legit yan. So na-receive ko lang yung balita itong hapon na dahil kagagaling lang namin kahapon nila Bicolana rider Giacomoto at si Mike SM10. Galing kami ng Indang Cavite, Villa Filomena sa Indang Cavite. Napakagandang resort, buting puntahan at syempre nakaka-relax lalo na sa pangpamilya. Check nyo yung Villa Filomena sa Indang Cavite, napakaganda. Hindi kayo magsisisi pag pumunta kayo doon. Mas maganda kung makakapunta kayo ng weekdays dahil tahimik yung place, hindi siya crowded. Hindi lang natin sigurado kung Sabado at Linggo. Siyempre weekends, kalimitan dyan nag-ano. Pero maganda yung resort, pools, tapos ilog, parang infinity style na pool nasa taas ng nasa Bali, no, nasa Bali yung pool nila. At yung ilog na malinis, maganda yung mga maganda yung location, tsaka budget friendly, malapit pa. So ayun guys, balik tayo sa doble plaka law. Ayun na nga, napakagandang balita. Tapos na yung mga hinanakit natin dahil wala na yung plaka sa harap. Kundi vinyl, sticker at decals na lang pwedeng ilagay sa harap ng mga motor natin. So sana magandang balita itong makarating sa inyo. So maraming salamat, maging maingat sa daan. Ride safe everyone. Like, comment, and subscribe. Peace.